bago mangyari ang aksidente. Pero bago natin umpisahan ng mga malabobo kong pinaggagawa ng mga bata pa ako, sino na dito ang nakaranas ng mga to? Nadapa habang naglalakad, tapos kunwari nagpupush up dahil nakatingin si crush. Nauntog ang ulo mo dahil hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. O kaya nauntog ka dahil matangkad ka. Nauntog ang daliri ng paa mo sa paa ng lamesa. Nakaapak ng tae. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nakaapak ng pako, di naman masikit. Nahulog sa kama habang natutulog. Nahulog sa hagdanan at marami pang iba. Kaya umpisahan na natin ang kwento. Subscribe! Sana all! Noong mga bata pa lang kami, mahilig kaming umakyat ng puno. Kahit anong puno, basta may prutas na makakain. One time, kasama ko yung tropa ko. Pumunta kami sa bahay ng isa pa naming tropa para kumuha ng bayabas. Pagdating namin doon, agad-agad kaming umakyat na 3 sa puno. Habang sarap na sarap kami sa pagkuha ng bayabas, may naririnig kaming kakaibang tunog. Pagtingin namin sa likuran, dahan-dahan na palang napuputol yung sanga kung saan kami nakaupo. Pre, mamamatay na tayo, mamamatay na tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay na. Akala namin, mahuhulog na kami. Buti na lang tumigil yung pagputol ng sanga. At dali-dali kaming umalis, tsaka nagtatawanan. Pero grabe, nakakakaba talaga yon yung mga time na yon. Pangalawang kwento. Naglalaro kami noon ng mga tropa ko sa isang bundok kung saan may parang slope, tapos doon kami naglalaro ng slide. Habang naglalaro kami, may nakita kaming putol na kawayan. Naiisip mo ba ang naiisip ko, Jen? Yeah, let's do this. Dahil ang lakas ng tama namin, kinuha namin yung kawayan, tapos doon kami sumakay. Alam nyo yung parang sa banana boat? Ganon ang itsura namin. Nung nakasakay na kami, nagtataka kami bakit hindi umaandar. Uy, mabigat ata tayo, halis muna siguro yung iba. Pagkaalis ng ibang nakasakay, bigla ba naman kaming umandar ng sobrang bilis. Shit. Uy Jen, mamamatay na tayo. Mama! Buti na lang, tumigil yung pag-andar namin. Kung hindi, baka bumangga na kami sa mga kahoy na nasa baba lang. Siguro wala na akong muka pag nangyari yon. Pangatlong kwento. Ito yung pangyayari na muntik mamatay yung isa naming tropa. Mahilig kasi kaming maligo noon sa ulan, tapos nag-slide kami sa kanal. Yes, sa kanal. Dugyot namin, no? Tapos doon sa dulo ng kanal, may butas kung saan pumapasok yung tubig. Habang pinapanood namin yung isa naming kasama mag-slide, nakita namin na nakabitaw siya dun sa gilid. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kailangan kasi namin kumapit dun sa gilid para matigil yung pag-slide namin. Dahil kung hindi, masushoot kami doon sa dulo kung saan may butas. E di syempre nagpanik kami nung kasama ko at napasprint kami nang wala sa oras. Pumunta kami sa dulo para saluhin yung isa naming tropa. At ayun, buti mabilis kami at nasagip namin siya. Pagkatapos nung nangyari, nagtatawanan na lang kami nung kasama ko. Habang yung isa naming kasama ay tulala sa nangyari. Kaapat na kwento. Kasama ko noon yung pinsan ko. Inutusan kami ng auntie ko na kumuha ng bulaklak dun sa bahay ng isa naming auntie. Habang naglalakad kami, may dumaan na pick-up truck. Tapos sinabi nung pinsan ko na, "Uy Jen, sabit tayo dun sa pick-up truck." "Uy, sige, tara." So hinabol namin yung pick-up truck. Tapos sumabit kami. Nung malapit na kami sa destinasyon namin, sinabi ng pinsan ko na, "Uy, bitaw na." Eh ako naman nakala mo talaga marunong sumabit, ay tumalon na din ako. At damn! Gumulong ako sa kalsada at muntik pang masagasahan ng sumusunod na sasakyan. Nawalan ako ng malay at pagkagising ko ay tinatakbo na pala ako sa hospital. Alam mo yung feeling na parang kinukuha ka na ni Lord? "You did well, my son. You can rest now."
Grabe ka naman, Lord. Bata pa po ako. Hindi pa po ako nagkaka-girlfriend. Ay, sorry. Sige, next time na lang. So ayun, na-hospital ako ng 2 linggo. At pagbalik ko ng school, sinabi ng teacher ko na, "Uy, nakabalik na pala si Superman." At ako naman, "What? Damn!" Nalaman pala nila yung nangyari sa akin. Tapos pinagtatawanan pa ako ng mga kaklase ko. Hays! Buhay parang life. Kayo guys, ano yung mga pangyayari sa buhay nyo na muntik nang humiwalay